Sa recap po, patapos na po tayo sa book ng Acts. So, ang Acts po ay sinulat ni, naku, nakalimutan ko sino nagsulat. Si Luke. Sino nga ba? Sino nagsulat ng, sino nakakalam? Sino nagsulat ng Acts? Look, si Look. Si Luke, okay. Tama, Si si Look Luke. po. Si Luke tsaka si Acts ay isa ang nagsulat. So, si Gospel of Luke at part 2 ang Acts. So, ang Acts po ay ang paglabas ng gospel sa Jerusalem tungong tungong Judea, Samaria at ngayon sa buong buong mundo, buong known world o tinatawag na buong Roman Empire. So, ang Acts po ay maaaring hatiin sa dalawa. Usually, ito ay kung hindi kabilang si Pedro, ang mga ginawa ni Pedro at ng mga apostol, ito ay tungkol sa kay Paul, sa kanyang paglabas at sa kanyang ministry patungo sa mga hintil. So tayo po ay nasa huling chapter na. So ang recap natin from last meeting is yung pag-apila ni Paul kay Caesar na kung saan umapila siya kay Caesar bilang right niya as a Roman citizen at dahil sa kanyang pag-apila ay ipinasa na kay Caesar. So, uh, dinala siya, nag-travel sila papuntang Rome. So, yun po yung kinaver natin last meeting na sila ay papunta ng Rome at sila ay na shipwreck. So, nakita natin yung mapa sa Acts 27:21 to 26. Ito na yung nasabi ni Paul since they had been with food for a long time, without food for a long time, dahil po wala silang makain ng ilang ilang araw na dahil nga tinangay sila ng bagyo. Paul stood up among them and said, "Men, you should have listened to me and not have set sail from Crete and incurred this injury and loss." So, kung maalala po natin, nakipagtalo po si Paul sa kapitan ng barko at sa uh, kay Julius, yung leader ng cohort, na wag muna silang magbiyahe. Kasi nga po, papunta lang sila sa isa, yung port na lilipatan sa nila is the same island. So, galing sila sa Fair Havens, yung nasa gitna ng mapa, Fair Havens and Placia, kung balak nilang pumunta sa Phoenix. Sa Phoenix lang ang plano nilang pumunta. So, yun po yung kulay pula sa mapa. Yun po yung gusto lang ng puntahan. Malapit lang sana. Pero since binalaan ni Paul na maaring na hindi tayo dapat na magbiyahe dahil winter na. Nagbabago yung hangin at pabigla-bigla yung pagbabago ng panahon. At yun nga, tinamaan sila ng bagyo. So kaya ngayong habang inaanod sila, ang sinabi ni Paul is, nakinig sana kayo sa akin. Na hindi sana tayo naglaya galing Crete para hindi natin naranasan this injury and loss. Yet now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. So, ang sinasabi ni Paul, ini-encourage ko kayo na tapangan niyo ang loob dahil walang mawawala sa atin, kundi ang barko lang. So, verse 23, for this very night there stood before me an angel of the God to whom I belong and whom I worship. So, in-emphasize niya na ang kanyang sinasabi ay ipinakita sa kanya ng Diyos na kanyang sinasamba dahil uh, para ma-emphasize na iba ang kanyang Diyos. And he said, "Do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar. And behold, God has granted you all those who sail with you." So ibinigay ng Diyos na makasurvive si Paul at ang kanyang mga kasama sa barko at makapunta siya sa Rome para tumayo at idepensa ang kanyang kaso kay Caesar. So, in-encourage niya. So, sa halip na sisihin niya lang, so sinabi niya na yung punto na hindi sana tayo naglayag para hindi natin naranasan to. Pero, tatagan yung loob niyo, walang mawawala, walang mamamatay sa atin, pero lulubog ang barko. So, huwag kayong matakot, huwag kayong matakot, at lahat ng buhay niyo ay binigay sa akin ng Diyos. So, take heart, men, for I have faith in God that it will be exactly as I have been told. So,
Sinabi ni Pablo na may tiwala siya sa Diyos at ang lahat ng pinangako ng Diyos ay gagawin niya. But we must run aground on some island. So nalaman natin na sila nga ay uh, nasadsad sa isang reef at nabasag yung barko. Nabasag yung barko pero wala ni isa man sa kanila ang namatay. So, yun po ang previous na ating napag-aralan. So, punta ka tayo ngayon sa Acts chapter 28. So, sila po ay napadpad sa Malta. So, yun po ang unang sinasabi. So, after we were brought safely through, we then learned that the island was called Malta. So, nalaman po nila na yung island ay Malta. So, hanggang ngayon po, ang Malta po ay proud sa kanilang tradition at kasama po sa pinagkakitaan nila sa tourism nila ang history na doon lumanding si Paul. At sinasabi din po ng mga ng mga historian na yung Christian heritage ng Malta ay hindi maitatanggi dahil doon napadpad si Paul nang lumubog ang kanyang barko. So, the native people showed us unusual kindness, for they kindled the fire and welcomed us because it had begun to rain and was full. So, isipin niyo po yung bagyo, nasadsad sila, lahat sila nakapunta sa baybay, at tinanggap sila ng mga tao. At sinindihan pa sila ng apoy. When Paul had gathered a bundle of sticks and put them on fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. So si Paul po, while kumukuha siya ng panggatong para sa apoy, sa bonfire, may ahas pala. May ahas pala dun sa panggatong na nilagay niya sa bonfire. So kinagat siya, tinuklaw siya ng ahas at kumapit ito sa kanyang kamay. So when the native people saw the creature hanging from his hand, they said to one another, "No doubt this man is a murderer. Though he has escaped from the sea, justice has not allowed him to live." So sinasabi ng mga tao doon, walang duda, itong isang to, si Pablo, ay mamamatay tao. So kung tutusin, kung kikwentahin natin, totoo na mamamatay tao si Pablo. So though he has escaped from the sea, kahit nakaligtas siya sa dagat, yung justice, yung katarungan, ay hindi siya papayagang mabuhay. Dahil tinuklaw nga siya ng ahas. So may sense sila ng righteousness, may sense sila ng justice. Although hindi natin alam kung paano nangyari, pero meron silang concept ng tama at mali, ng hustisya, na isang mamamatay tao ay dapat mamatay. O siguro sabihin natin yung sinasabi lang ngayon na karma, kinarma, parang ganun ang sistema. So yun po yung masasabi natin isa sa hindi natin maikakaila na may Diyos. Dahil po meron tayong sense ng ito, meron tayong moral sense ng tama at mali. Kahit sabihin natin hindi naaayon sa Biblia ang parang moralidad ng tao, meron silang tinatawag na tama at mali. At minsan yung justice ay naituturing na kapangyarihan. So parang yung justice gagana siya, may Diyos man o wala. So parang gano'n, no? Kasi nga yung paniniwala ng mga tao, hindi nila kilala ang tunay ng Diyos at hindi din nila alam ang Biblia, ang salita ng Diyos. So mapa Old Testament man o New Testament. So may mga pangyayari na ganito na naka-record sa Bible. Katulad ng nangyari sa Malta. So sa Malta nga po, sinearch ko sa internet hanggang ngayon, merong parte ng beach na tinatawag na Paul's Bay, yung ano bang bay? Luok ni Paul. So parang gano'n, proud sila sa history nila na doon na shipwreck si Paul at doon na i-preach din ni Paul ang gospel. So punta po tayo sa verse 5. He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm.
So isipin niyo po yon na ang isang makamandag na ahas, ipinagpag lang ni Paul yung ahas at hindi siya naano. Actually, sinasabi sa verse 6, they were waiting for him to swell up or suddenly fall down dead. So hinihintay na lang siyang mamaga at tumumba at mamatay. But when they had waited a long time and saw no misfortune come to him, nung katagalan na ng paghihintay nila, at nakita nila wala namang nangyayari kay Paul, nagbago sila ng isip. They changed minds and said that he was a god. Gusto na siyang sambahin. They changed their mind and said he was a god. So ang sinabi nila una, hustisya, tinamaan siya ng karma o may mga kasalanan siya kaya kinagat siya ng ahas. Pero nung hindi siya tinablanan, sinabi siya ay Diyos. Gusto sambahin. So alam natin na wala pang nakakabot na gospel sa Malta, wala silang idea sa tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya ganito yung pag-iisip nila. So now in the neighborhood of that place, were lands belonging to the chief man of the island named Publius, who received us and entertained us hospitably for 3 days. So hindi lang yung mga tao yung may mainit na pagtanggap sa kanila, especially na itong si Publius, na siya yung leader ng buong isla. So who received us and entertained us hospitably for 3 days. So kung pupuntahan po natin sa Acts 27, ilan po sila na nasa 276 yata sila. Nasa 276 katao yung lulan ng barko at walang isang nawala. Na-save sila. So imagine niyo po na isa kang leader at tatanggap ka ng 276 na guests for 3 days. Di ba po napakalaking burden nun. Pero yun po ang ginawa. So parang ang buong isla is na-exemplify ng leader na si Publius in terms of hospitality. So ganun po ang nangyari. So at it happened, sa verse 8, it happened that the father of Publius lay sick with fever and dysentery. And Paul visited him and prayed, and putting his hands on him, healed him. So makita po natin dito na yung reality ng record ng Bible. So tayo ngayon, meron tayong gripo, meron na tayong ang tawag dito is desalination plant. Kung sa Pilipinas, meron tayong Angat Dam. So meron tayong naka-establish na infrastructure para sa mga ganito, sa kalinisan ng tubig o sa palikuran. Pero makikita po natin dito na hindi ganun yung mundo na ginalawan ni Paul nung nabuhay si Paul at nag-ministeryo. So, noon po, hindi po biro magbiyahe. Ngayon, meron na budget na airfare, merong economy, merong business class, depende sa kaya ng pera mo. Kung gusto mo ng komportable, makakalipad ka, ilang oras lang, sigurado nandun ka na sa paligid, pero hindi po ganun yung mundo ginagalaw ni Paul. So, meron pong mga karamdaman sa lugar, hindi po ganun kaina mga sanitation, especially po ang Malta is isla siya. Isla. So, kung sa atin, makikita natin yung mga taga-isla, mayroon na silang balon. At doon na sila kumukuha na kanilang inuming tubig. So, hindi sinasabing ang salaan lang is yung tela o buhangin or uling o kaya pinapasettle down lang yung balon para malinaw o nilalagyan ng pato sa gilid. So ganun po yung reality noon. So kaya po yung mga sakit na ito is nandun din. So itong tatay ni Publius ay merong lagnat at dysentery. So dysentery po is sakit sa tiyan. Hindi ko po alam kung amoebiasis ba or something. So dysentery lang ang explanation ni Paul at ni Luke. At si Luke din po ay doktor. So mapagkakatiwalaan siya with respect sa mga terms ng karamdaman at kalusugan. So, and Paul visited him and prayed, putting his hands on him and healed him. So inalaw ng Diyos na pagalingin ni Paul ang tatay ni Publius. And when this had taken place, the rest of the people in the island who had diseases also came
and were cured. So, may emphasis kay Publio sa tatay niya dahil siya namumuno. Pero, nakita natin na hindi lang si Publius. Hindi lang yung tatay ni Publius yung may karamdaman, kundi maraming tao ang may karamdaman sa lugar. So, ganun po yung panahon nila. Ganun po ka-delikado ang pagbibiyahe nung panahon nila. So, yun po yung makita natin na ginamit niyo po ito para makapag-preach si Paul ng gospel. So, when this had taken place, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured. Lahat po sila ay pinagaling. They also honored us greatly. And when we were about to sail, they put on board whatever we need. So, pinrovide po lahat. Pinrovide yung pangangailangan nila while nasa isla sila para sila ay mabuhay. At nung paalis na sila, binigay din yung pangangailangan nila sa biyahe. So, ganun po yung hospitality ng mga taga-Malta kay Paul. So, hindi man clear na binanggit, ang sinasabi ng history is merong church sa Malta na na-establish dahil sa pagdating ni Paul sa Malta. So, mapansin natin kung sa mga past na lectures, sa past na Bible study na ang strategy ni Paul ay sa city. Sa city mag-establish yung church. Pero hindi niya sinasayang ang mga pagkakataong tulad na ito. So, hinatid isang mga trahedya na nakaabot sila sa Malta, pero hindi ito labas sa plano ng Diyos. So, ninais pa rin ng Diyos na mapadpad si Paul at si Luke, at kung may kasama pa silang iba, sa island ng Malta, at may proclaim din ang gospel doon. So, hindi po sinabi dito sa ating text, pero makikita na, malalaman natin sa history ng Malta na pinahahalagahan nila itong pangyayari na ito sa Acts, kung saan napadpad si Paul sa island of Malta. So, nanatili sila doon ng 3 months. So, after 3 months, we set sail in a ship that had wintered in the island, a ship of Alexandria with the twin gods as figurehead. So pagkatapos po ng 3 buwan nila doon, meron ng barko na maglalayag na ship of Alexandria with the twin gods as figurehead. So yung figurehead daw po is yung sculpture sa harap ng bangka, ng boat, ng ship, ng galleon, na yun po yung isa sa paraan na pagkakilala kung saan galing yung barko, kasi yung mga katulad nito with the twin gods as figurehead. Yung figurehead, yun yung nasa harap ng barko na makikita, at yun yung basihan kung kilala mo yung god na yun. So twin gods ang sabi dito. So makikilala mo din, malalaman mo din kung saan galing yung barko, which is ang sinasabi sa ating record is ship of Alexandria. Ibig sabihin itong barko na ito is ginawa sa port ng Alexandria. So putting it in at Syracuse, we stayed there for 3 days. So galing sila ng Malta, nakarating sila ng Syracuse, at nagstay sila doon ng 3 araw. So pagka-stay nila doon 3 araw, and from there we made circuit and arrived at Rhegium. So iniisip ko parehong bangka pa din ang nagdala sa kanila sa Rhegium. And after 1 day, sound wind sprung up, and on the 2nd day, we came at Puteoli. So, pag tunog spaghetti na, malamang nasa Rome na sila, nasa Italy na sila, no? Puteoli. There we found brothers and were invited to stay with them for 7 days. And so, we came to Rome. And the brothers there, when they heard about us, came as far as Forum of Appius and 3 taverns to meet us. So nagtagpo po sila ng mga kapatiran. So on seeing them, Paul thanked God and took courage. And we came into Rome. Paul was allowed to stay by himself with a soldier who guarded him. So ito na po, nakarating na po sa wakas sa Rome si Paul. So matagal na po niyang ninanais na pumunta ng Rome. So
sabi niya sa mga Romans, gusto ko makapunta diyan sa inyo. At yun, nakarating na nga siya sa Rome. So ito po yung mapa. So makita po natin sa gitna ng mapa yung Fair Havens and Lasea. Nung nag-decide yung captain at saka yung captain ng cohort at saka yung captain ng barko at saka yung may-ari na pumunta sa Phoenix. Pero dahil binagyo sila, napunta sila sa Malta. So pagkatapos na sa Malta, nakakyat sila sa Syracuse, pumunta sila ng Rhegium, bumaba sila ng umakyat sila ng Puteoli sa upper left. So Puteoli at nakipag-meet sila sa ibang mga Christian sa Forum of Appius. So sa Forum of Appius hanggang sa nakarating sila sa Rome. Basahin po natin na after 3 months, Alexandria. So Alexandria, nasa na Alexandria? So Alexandria po, nasa baba, nasa Egypt. Ito po yung port of Alexandria, yung may star na kulay-pula. Para makita po natin yung nakaraang chapter go ng ating Bible study, yung barko naman po na sinakyan nila is ship of Adramyttium, yung galing sa taas. So makita po natin na ito yung origin ng mga ship. So ang ship na sinakyan nila Paul galing Malta is Alexandrian ship. So yun po yung yung ruta nila hanggang sa nakaabot sila ng Rome. So I think hindi na nasabi kung anong sinakyan nila ng galing Rhegium hanggang Puteoli. Try natin ulit. And from Rome, we circuit arrive at Rhegium, and after 1 day, a sounding on the second day, we came to Puteoli. So doon nila nakita yung ibang kapatiran at meron pang ibang kapatiran na nakipag-meet sila sa Forum of Appius and 3 taverns. So yun po yung nangyari. So ito po yung map para ma-appreciate po natin yung mapa. Kung titingnan po natin sa Google Maps, ganyan pa rin yung itsura ng mapa, walang pagbabago, nag-iba lang yung mga pangalan ng lugar. Pero yung Egypt pa din, yung Africa pa din, yung Italy pa rin, yung Sicily, Dico Shore. So, ganito pa rin po kung makikita niyo sa Google Maps, ganito pa rin yung mapa ng mundo. At makikita natin na tunay na nangyari ito sa buhay ni Paul at sa buhay ng church na binibuild ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang gospel. So yun po. So, nung nasa Rome na, si Paul, after 3 days, he called together the local leaders of the Jews. And when they had gathered, he said to them, brothers, though I had done nothing against our people or the custom of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans. So 3 araw lang siya nagpahinga at itinatawag niya yung mga leader ng Hudyo para makausap sila. So, sinabi niya, mga kapatid, kahit na wala akong ginawa laban sa ating mga kababayan at sa custom ng ating mga ninuno, ako ay inaresto, dineliver as prisoner galing from Jerusalem patungo sa kamay ng mga Roman. When they had examined me, nung ako'y kanilang siniyasan, they wished to set me at liberty. Yung mga Romans na naging district kay Paul is gusto nilang palayain because there was no reason for the death penalty in my case. So gusto nilang palayain nila Felix, ni Festus, dahil wala namang grounds for death penalty, which is yun yung hinihiling ng mga nag-aakusang Hudyo. So, but because the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar. So, as a Roman citizen, and at the same time, a Jew, may right si Paul na mag-apila para kay Caesar. Though I had no charge to bring against my neighbor. So, ang sinasabi ni Paul is, ako lang yung kinasuhan nila. Wala akong nilatag na kaso laban sa aking nation. So, nandun pa rin yung loyalty ni Paul sa bansang Israel. For this reason, therefore, I have asked to see you and speak with you, since it is because of the hope of Israel that I am wearing this chain.
So, hindi kinasuhan ni Paul hindi inakusahan ni Paul at kinasuhan yung mga leader ng Israel. So, yun yung rason kung bakit pinatawag niya yung mga leader ng mga Hudyo. So, alam po natin na ang mga Hudyo ay lagi silang, kung nasaan man sila sa iba't ibang lugar, kung na-exile man sila kung saan o nag-sojourn sila kung saan, ang lagi nilang ginagawa is nag-i-establish sila ng synagogue para i-organize ang kanilang sarili at hindi mawala ang kanilang identity at ipagpatuloy ang kanilang mga ritual or custom. So, yun po yung ginagawa nila. So, may mga naitataas na leader na Jews kahit saan man sila pumunta at meron silang sapat na bilang. At yun yung rason kung bakit tinawag ni Paul itong mga leaders ng Jews. Since it is because of the hope of Israel that I am wearing this. So yun po yung rason kung bakit nanatili si Paul sa kanyang pagkakakulong. Dahil dala-dala niya ang hope ng Israel. At dahil sa gospel na kanyang pinipreach, kaya siya na nakita na threat ng mga leaders sa Jerusalem. At ngayon, ipinapahayag niya, pinatawag niya ang mga leaders ng Jews sa Rome para ipahayag ang hope ng Israel, which is yung gospel ni Jesus Christ. So sa verse 21, and they said to him, we have received no letters from Judea about you, and none of the brothers coming here has reported or spoken any evil about you. But we desire to hear from you what your views are. For with regard to this sect, we know that everywhere it is spoken against. So, mayroon ng opinion na laban sa Kristyanismo. Mayroon ng opinion na laban sa church. Mayroon ng opinion na laban sa gospel. Pero hindi pa nila naririnig sa Rome yung mga opinion na laban kay Paul habang nagpipreach siya ng gospel. So yun po. So wala silang matanggap na nasulat galing Judea. So, kahit saan man po ang mga Jews, pag nakapagtipon sila sa isang synagogue, nakikipag-communicate sila sa Jerusalem, sa mga namumuno sa Jerusalem. At sa puntong ito, sa pagdating ni Paul sa Rome, wala pa pong communication tungkol sa kanya. So, ito po ay isang opportunity ni Paul para magsimula ng blank slate, sabihin natin, na maaari niyang ipahayag ang gospel at hintayin ang kanilang reaksyon na wala pa silang sariling opinion kung laban ba sila. Pero naririnig nila na maraming nagsasalita against sa the way, sa Christianity, sa church. So, when they had appointed the day for him, so nag-set po sila ng araw para lang tingnan si Paul. At pinakalat nila ito sa kanilang mga kasama. So when they had appointed the day for him, they came to him at his lodging in great numbers. So madami po silang dumating na Hudyo. So from morning till evening, he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus from the law of Moses and from the prophets. And some were convinced by what he said, but others disbelieved. So makikita po natin na wala pong New Testament noon. Wala pong Book of Acts. Wala pong Matthew, Mark, Luke, and John. So, ang pag-argue ni Paul sa case ni Jesus Christ is from the law of the Moses and from the prophets. So, ito po matatawag natin na yung Old Testament natin tinatawag ngayon. So, inuugnay po ni Paul at binibuild ni Paul yung case na si Jesus Christ ang hope ng Israel. So, sa mga ibang tao, sa mga Jews, sila ay na-convince. But the others disbelieve. So, sa verse 25, and disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. So, hindi na nagkakaigi. Yung iba, hindi na naniniwala. Nagkakaroon na ng diskusyon. Nagkakaroon na nakaka-forming tao ng kanilang opinion against or pro-gospel. So,
after magsalita ni Paul nito, the Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet, go to these people and say, you will indeed hear but never understand. You will indeed see but never perceive. For these people has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart, and turn, and I would heal them. So pagkatapos sabihin ito ni Paul, sila ay nagdebate sa kanya-kanyang sarili at iniwan si Paul. So sinasabi ng Paul na tama ang banal na espiritu sa pagsabi niya ng ganito sa sinulat ni Isaiah. Na puntahan mo itong mga taong ito, puntahan mo itong mga taong ito at at tinakpan nila ang kanilang sariling mata. Isinara nila ang kanilang sariling mata. Kung sana ay hindi nila ginawa ito, they should see. Makakakita sana sila sa kanilang mga mata at makakarinig sila sa kanilang mga tenga. At maunawaan nila sa kanilang puso at sila ay babaling or turn to God, babaling sa Diyos at sila ay aking pagagalingin. So yun ang sinabi ni Paul. Ito po ay statement of judgment. Ginajudge ni Paul ang mga tao dahil sa rejection nila sa gospel ni Jesus Christ. Ginajudge nila ang mga Hudyo na kung tutuusin, galing sa kanila si Jesus. Hudyo si Jesus. At si Jesus ang nag-fulfill sa kanilang heritage. Si Jesus ang ipinramis ng saya. Yun po yung magandang balita. Na mayroong kapatawaran dahil sa matuwid na buhay ni Jesus, sa kanyang sakripisyong kamatayan sa krus, at sa muli niyang pagkabuhay, kung tatanggapin natin ang grasya na kanyang in-offer. At tatanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa kaluwalhatian ng Diyos Ama at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So yun po yung gospel. So ang sinasabi nila is ayaw niyo. So merong mga naniwala at meron din po hindi naniwala. So sa verse 28, therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. They will listen. So hindi umalis ang mga Hudyo na hindi nila ito narinig. Na ito sana ay para sa inyo, pero dahil ang karamihan sa inyo hindi naniwala, itong magandang balita nito, itong gospel na ito, ay pupunta sa mga Gentiles, sila ay makikinig. Yun po yung unang encounter ni Paul sa mga leaders ng Jewish leaders na nasa Rome. So he lived there 2 whole years at his own expense and welcomed all who came to him. So hindi po, hindi, maganda po yung record ni Paul. Sabihin natin sa mga sundalo ng Rome. So hindi po siya pasaway na naka-house arrest. Kaya po, binigyan siya ng kalayaan. Sort of kalayaan. So hindi pa rin siya makakaalis sa kanyang bahay, pero malaya siya. So, nanahan si Paul 2 whole years at his own expense. Ang sinasabi ni Luke, and welcomed all who came to him. So, yung mga naniwala na Diyos, pwede bumalik kay Paul. Yung mga may tanong na Gentiles, pumupunta kay Paul. Proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. So, kahit po yung posas ni Paul, so isipin nyo yun, nakaposas si Paul, madaming may galit sa kanya, pero walang magawa sa kanya dahil meron siya mga sundalo sa paligid niya. So, yung iniisip nila na hindrance para sa ministry ni Paul is naging plus pa or naging advantage pa kay Paul. Dahil sa kalayaang pinagkaloob sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng through the Roman government. So, meron pa akong 3 thoughts sa ating last passage para sa Book of Acts. So,
So sa verse 1 to 10, people judge by circumstance, but Christians should focus on reaching people with the gospel. So, maalala po natin sa verse 1 to 10 na kinagat si Paul ng ahas. So, lumabas ko ano yung paniniwala ng mga tao. Na inakusahan si Paul na mamamatay tao kahit hindi nila alam at inaasahan nila na yung kapangyarihan ng hustisya is papatay si Paul. Pero hindi nangyari, kaya gusto nilang sambahin ng Diyos. Pero hindi nangyari yon dahil dala ni Paul ang magandang balita. Dala ni Paul yung kapaliwanagan kung bakit siya ay nakasurvive sa kagat ng ahas. So ang kanyang message sa loob ng ilang panahon is na-support ng miracle na pagpapagaling niya. So napalakas ang testimony ng gospel at hanggang ngayon makikita natin sa history ng Malta, sa tourism ng Malta, na ang pride ng island ng Malta ay doon na shipwreck si Paul. So hindi ko alam kung may church sa Malta or something, pero sa history nila merong church, merong Christianity na dumaan sa Malta. So, hindi ko po alam kung may church ngayon doon or something, or traditional lang, or pinagkakakitaan nila at tourism nila. Pero makita po natin na yung judgment ng people is according sa kanilang knowledge. Hindi man ito tama, hindi man ito akop sa salita ng Diyos. Pero nung dumating si Paul, ang kanyang healing, ang milagro niyang pagka-survive sa kagat ng ahas ay ginamit niyang opportunity para sa gospel. So makikita din po natin na yung God's providence and faithfulness. Ang pangako ng Diyos kay Paul ay makakarating siya ng Rome at nakarating po siya ng Rome gaano man kasalimuot ang nangyari sa kanya. So, last thought po is Paul was handicapped by his arrest, yet he is faithful to the gospel mission. So, hindi nagmamatter yung circumstance kay Paul. Ang mission niya is to proclaim ang gospel. So when he cannot come to the Jews and Gentiles, nung hindi po siya makalapit sa mga Jews and Gentiles, ang ginawa ni Paul is yung mga Jews and Gentiles ay pinalapit niya sa kanya. So ito po ay providence din po ng Diyos, pero makikita din po natin yung faithfulness ni Paul sa ministry na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. At diyan po natatapos ang buong Book of Acts. Tayo po ay magsarado sa panalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa inyong grasya sa amin. Pagbigyan niyo po sa amin ng pagnanasa na mapag-aralan yung salita at maunawaan ang gandang balita. Naway ito po ay maging blessing sa amin at blessing din po sa aming mga maabot, sa aming kapamilya na pwede namin bahaginan ng magandang balita. Naway kayo mag-glorify sa aming pag-aaral ng salita sa pangalan ni Jesus, ito ang dalangin. Amen.